Guys, we are in the park. Yes, kasi hinahanap namin yung Kilometer Zero. So, here's a concise history of Luneta Park, officially Rizal Park in Manila, Philippines. During the Spanish colonial period, the site was a marshy land just outside the walls of Intramuros known as Bagumbayan or the New Town. It became a public promenade for Spaniards and later a military execution ground where rebels and political prisoners were shot. So, dito pinapatay, guys. Bakit please unlock? So, on December 30, 1896, Philippine national hero Dr. Jose Rizal was executed by firing squad in Bagumbayan, which is now known Rizal Park or the Luneta. His death became the turning point for the Philippine Revolution against Spain. So, nagkaroon na ng revolution against mga Spaniards. So, after the US took control of the Philippines, the area was developed into a civic space that is in 1898 to 1946. So, American urban planner Daniel Burnham included it in his grand plan for Manila as a central park. So, nasali na sa kanyang plans. In 1913, the Rizal Monument, designed by Swiss sculptor Richard Kisling, was unveiled to honor Rizal. And then, after the World War II and Philippine independence in 1946, the park was further developed. So, mas pinaganda. It became the venue for civic promenades, national celebrations, and political rallies. So, mas marami nang ganap sa Bagumbayan. So, in 1955, the site was officially renamed Rizal Park. But Filipinos still often call it Luneta, from the Spanish word lunet or the crescent shape. So, dahil pala sa shape nito, kaya siya tinawag na Luneta, which in modern era. So, it houses the Rizal Monument, the country's most famous landmark, Quirino Grandstand, gardens, fountains, and cultural facilities. So, the proclamation of Philippine independence in 1946 at the Quirino Grandstand, Pope John Paul's Mass in 1995, attended by millions of Filipinos, was just been some of the historic events in the Luneta. Today, Luneta Park or Rizal Park remains one of the largest urban parks in Asia and a central symbol of Philippine history and nationalism. So up to now guys, marami pa rin pumupunta at marami pa rin curious kung ano ba talaga meron ang Luneta. So which is one of those are kami, kaya pumunta talaga kami dito guys. So, the history of Binondo Intramuros Bridge. The bridge was funded by People's Republic of China. It started in 2018 and was officially opened on April 5, 2022. Actually, the purpose of this bridge is to improve connectivity and promote economic activity between Binondo and Intramuros. Na-click na mo ni? I-click na natin na. Mga old building sa Intramuros. Hindi pwedeng maganayin nung ganito lang dapat. Hindi pwede yan para... Modern na siya kuya no? Kahit ano? Hindi yan pwede repair ng mga building. Kasi yan po yung mga building yung nakikita nila yan. Pinamahan na ng bomba yan. Ni-repair na lang yan. Lahat yan, wasak yan. Kapag ilang
di ba? Oo. Ah, sa kabila yun. Ito yung old community. Ay, marami naman na yung sasakyan. Yan ang Intramuros. I see. Oh, modernized na siya, Jeremy. Hindi na siya yung ano. Yung old. Ah, ito old Spanish pa. Oh, gani. Yan. Makikita niyo po yung Santo Tomas na po yan. Santo Tomas. University. Yan- mag-video? Oh, pwede. Yan po nag-aaral si Dr. Jose Rizal ng medicine nung siya nabubuhay pa. Yeah. Bago The nilipat- oldest university in the Philippines. bago nilipat sa Espanya. At ito, kung makikita niyo po yung bahay na yan, nung Oh. nag-aaral si Dr. Jose Rizal dyan sa Santo Tomas University. Ito po yung kanyang bahay. Pero hindi na kayo itura. Yan po. Wow. Itong puti? Oh, yan po nakalagay. Santo Tomas yan siya. Yan. Wow. Yan po yung kanyang bahay nung siya nag-aaral dito sa Santo Tomas ng Medicine. Ayan po yung bahay na yan. Okay? Okay. Diba? Ito siya. Ito naman, itong building na to na kulay puti, yan po yung unang-unang City Hall ng Maynila na hindi pa binomba ng Japanese. City Hall. City Hall ng Maynila. Maraming nalulog ng Japanese. Ano? Ay, ano yan? Yan kuya, ano yan? Mamaya pupuntahan natin yung Manila Cathedral. Ah, yan ang Manila Cathedral. Okay, yan ang Manila Cathedral. Well, yan ah. Ito naman po, bahay Chino. Kung papasok po kayo, yan po yung sariling museum ng Chinese na lahat po ng historical ng Chinese na simulat sa pool na pumasok na Chinese, nandiyan po nakalagay sa museum na yan. I see. Pumasok. May entrance lang po yan, 100. Ngayon, lahat po ng sinaunang Chinese hanggang sa ngayon, hanggang sa mga ninuno nila, yan po nakalagay sa Bakit museum. nga yan? Yan talaga uniform niya. Sino bang nakakilala sa inyo kay General Luna? Oh, Natatandaan niyo ba yung kanyang mga kaawal? yes. Oo. Yan po yung uniform ng mga kaawal ni General Luna nung siya'y nabubuhay dito. Kulong brown, Edilio Ginaldo. Oo. Yan po yung kanyang mga ano na Present. nung siya'y nabubuhay dito sa Intramuros na pinagtanggol niya yung mga Pilipino. Bakit may nagka-uniform siya ng ganyan? Eh yan yung kumbaga palatandaan na si General Luna bilang general din sa Intramuros. Pwede tayo mag-picture din sa kanila mamaya. Mahal yung uniform niya. Para maniwala talaga kayo, para sabihin si Kuya Rodrigo, di sinungaling, puntahan natin. Ano to? Actually, Intramuros is also called the World City. It is a historic district within Manila that served as the center of Spanish colonial power in the Philippines for centuries. Ito po yung Bogor. Natatanda niyo ba yung Bogor? Yan yung tulay. Ito yung tulay kanina sinasabi ko sa inyo. Ngayon, after ng gera sa Intramuros, ito na po yung Intramuros natin. Ayan. Ayan po yun. Ito yung mga pinatay ng mga Japanese. Walang patawad sila sa mga Pilipino. Bata, wala silang patawad. Ayan. So after that, Mark Arthur, siya sa atin sa Pilipinas. Ito po, lumanding siya sa Leyte. Douglas MacArthur. Sabi siya ng Aisha Rice return. Sabi niya. Inubit na yan. Mamaya, titignan natin. Even the Manila Cathedral, sir. Mga legit na kailang mga design na ginawa nilang bahay na dito. Tapos yung San Agustin Church, 500 years survival church. Until now, it's okay, it's good, it's open. Okay? Ang historical po ng mga simbahan natin, kung alam niyo lang po, ilang tayo mga Kristiyano. Totoo natin. Teresa.
bang nakakaalala kay Barbie, yung nagsushooting ng Marie Clara? Dito po siya. Ah, yeah, Barbie Forteza. Long, kung pwede ko nakain niyo yun. Tapos na? San Agustin Church. And ito ang Cafe Intramuros. Sikat dito. So currently, Lahat-lahat daw. ay sobrang ganda guys ng San Agustin Church. So yung museum na yan, dyan yung po makikita yung mga nanakop na unang-una dito sa Intramuros na Castilla. Nandiyan po sa loob. Ngayon, yung mga mayayaman na gusto magpag-cremate, gusto may save yung kanilang mga nabi, nandiyan po sa loob. May sarili pong cemetery po yan. Hanggang ngayon, pwede. Hanggang ngayon, pwede. Halimbawa, katulad ng halimbawa, family mo, airpad mo, na gusto mo ipaligid na. Pero cremate na yun. Oh, Pwede po dyan sa loob, abo na. Kaso nga lang, may bayad po yun. Ngayon, para mabilis mo siya dalawon sa aura ng mga patay, hindi mo siya pupuntahan. May sarili na pong may bayad po yun. May entrance. Particular price, 200 pesos. Original po yun, wala akong pinalo dyan na. Ngayon, pwede kayo kumati dyan. Rin. Grabe, ang ganda. Super nice. Ito yung Spanish. Ay, grabe, ang ganda ng detail. Matanda sa lolo. Dito lang shooting yung Barbie ng Sorbetes pa. Diyan kayo lahat, diyan kayo lahat. Dito daw tayo lahat dyan. Akyat daw sa rooftop. May rooftop. Mas kuya ba? Ano sila? Anong sabi pa? Kainan na po. Kailangan pa itong mga permit mabot. Kaya naman ngayon, bakit hindi? Sige, kalin ko nga. Ang ganda ng kuhaan ko ma. Talagang pag anong gano'n na.
Pagaw sa ta? Lahat po ng makakapal ng mukhang presidente, lang kay Duterte ha. Kasi hindi makapal ang mukha niyan. Diyan po nakalagay yung kanilang mga rebulto bilang palatandaan na sila ay naging Pangulo ng Pilipinas. Si Tatay Digong nandun na po. Nakadulo. Hindi pa siya na ayun o. Duterte. Yung kung makikita yung headquarters na yan, yan po ay unang-unang police training academy dito sa Intramuros na binomba ng Japanese bago nilipat yung pinakamin sa Baguio City. Ito po yun. Oh, yan. Kauna, number 1 si Emilio Hidalgo di ay. Yung blue kuya? Oh, yun. Yung si Emilio Ginaldo. Ito po, headquarters ng ngayon, training center ng mga sundalo. Yung mga nag-schooling na sundalo, dito nagtitraining. Yan po yung unang-unang police training PMA na binomba ng Japanese bago nilipat sa Baguio. Okay? Sakto yun niya sa exam kuya. Ito naman po, Baluarte de Santiago. Ang Baluarte de Santiago na to, ito po yung unang-unang headquarters ng Japanese nung sila'y pumasok sa Intramuros. Yung mga horror movie na ginaganap ng unang mga shooting, unang Shake, mga rattle, and roll. dito po, sinushooting ko yun. Eh, kung papasok po kayo dyan, napakaganda dyan. Baluarte de Santiago. Yan po naiwan ng mga Japanese yung kanilang mga kanyo na napakalaki. Ayun pa yung ito. Gold po ito, bilog. Ano daw, ito po yun. Ito yung dyan. Pasok tayo dito kuya. May entrance fee May yan dyan? entrance po yan, 75. Oh, sunod ta. Oo. Kayo? Sunod ta. Gold po yan. Pagka magpakasal po kayo, halimbawa, pwede kayong magrenta dyan, 60,000 peso. Lahat po ng bunga din eh. Baka pwede videoan lang dito sa labas. Yan po yan. Para kayo paano. Sir, mali sir eh. Ang pagpasok mo dyan, gano'n no? Piko. Yeah, pwede video lang. Picture lang kita dito man. Ano to? Hindi po yung gawa-gawa lamang. Yan po ay tinamaan ng mga bala ng panahon ng gera sa Intramuros. Nakikita niyo po yung mga butas niya, ma'am. Hindi po yung binutasan lang ha. Yan po ay true story na tinamaan po ng mga bala. Okay. Panahon ng gera dito sa Intramuros. Okay? So papasukin po natin itong kanyon na naiwan ng mga Japanese nung natalo sila ng mga Amerikano. Okay. Wow. Dito talaga tulog ang Cristo. Hindi na kung baba. Intramuros, yung kanyon na to, ang binubumbay ng puso ng mga Amerikano, nandun sa Mandawi. Oo, binubumbay ng mga Amerikano yung kanyon na to. Tunay po yan, ma'am, hindi po yung Amerika. Ang mga balas po ito. Ang mga bala po rito, nandun sa Fort Japan. Yan po yung ng kanyon na yun. Mamaya, papakita ko pa sa importing kanyon. Open Canyon po yan. Mula po dito, ito po yung boundary ng Chinatown. Kasi unang-unang Chinatown, ayan po. Nag-ano yan? Ito ang dating Chinatown. Bago Chinatown. Bago nila nilipat sa Binondo. Guys, nasa loob na kami nito ng Fort Bonifacio, kaya lang wala na akong battery, kaya pictures na lang ay papakita ko sa inyo guys. So dito hinatulan si Rizal guys. Ito naman yung mga damit niya nung siya ay binaril sa Luneta. So ito yung entrance ng Fort Bonifacio. Ito yung mga naiwang bala ng kanyon guys. And ito yung bahay ng museo ni Rizal. So, yan lang guys. Thank you.